Wala pong iba kundi si DOTR Secretary Jaime Bautista para talakayin yung issue ng PUV Modernization Program, yan, Sentol. Nandiyan na ba? Good morning po. Secretary Jimmy. Good morning. Hi, good morning, Senator. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Morning, kasama din po natin si Cecil Villarosa. Good morning, sir. Maaga namin kayong kinalampag kasi deadline po ng PUBMP bukas. At oras na lang po ito. Pero, sir, may mga panawagan naman ngayon. Yung huling panawagan galing sa Confederation of the Philippine Chamber of Commerce, at yung Trade Union Congress of the Philippines na i-delay pa yung deadline bukas. Ano po ang ating pananaw dito at ano po ang ating gagawin bukas, Mr. Secretary? Ay, alam mo, Senator, palagay ko hindi na natin dapat i-delay yung programa, no? Matagal na pong delay itong programa natin, no? Siyam na beses na natin na in-extend yung deadline, no? Kung i-extend pa natin to, siguro baka hindi na natin ma-implement yung program, no? And yung mga issues naman po, na sinasabi nila ay na-address naman, no? Yung pagkaintindi ko doon sa mga business group, ang gusto nila ay tulungan naman yung mga manufacturers, no? Which is hindi po sakop yan ng DOTR, no? But willing kami makipag-usap sa mga manufacturers, no? So ibang usapan yon kahit hinihintay natin, pero yung iba umaasa pa na may mangyayari sa Supreme Court hanggang bukas. Pero sa inyo man talagang ito na yung huling deadline, paso na, ituloy na. Opo, Senator, konti na lang po yung hindi nag-consolidate, ano? Karamihan dito sa mga hindi nag-consolidate, yun talagang ayaw ayaw tumulong sa gobyerno, no? I agree. So, mga 17,000 na lang daw, 12,000. Mga ganun po, no? And alam niyo po, yung PUB naman, meron pong excess capacity tayo, lalo na dito sa Metro Manila, no? Kaya isa nga yan sa reason kung bakit gusto na namin ituloy, dahil hanggang sa ngayon po, nakakakos ng traffic yung mga hindi sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno, no? Kaya kailangan po talagang magkaroon ng tamang implementasyon at enforcement, no? Para sa mga kapakanan naman po ito ng ating mga mananakay, Senator, no? Para magiging comfortable yung kanilang experience, no? Cecil, ikaw may tanong ka kay Secretary, maaga natin kinalampag. Yes, Secretary. So come May 1, kung may mga papasada pa po na mga lumang jeepney, magkakahulihan na po o sisitahin po sila. Ganun po ang mangyayari, Secretary? Sa May 1 po, no, magsisimula na yung ating enforcement, no? Siguro po hindi naman sila uhulihin kagad, no? Kung meron kaming mahuli na mga hindi sumusunod, ay sasabihan namin sila na tumigil na sila, no? And pag tumuloy sila, that's the time that we will apprehend them and issue mga tickets po. Kasi lalabas na kolorum po sila, Secretary? Opo, kolorum po. Totoo yan, Cecil, no? And sa totoo, Ma'am Cecil, marami pa rin tayong mga kolorum, no? Kaya magiging member sila nung kolorum group, no? At malaki po ang multa. Although sa ngayon, meron pa rin namang nag-a-apply, no? In fact, kausap ko yung isang presidente kagabi. Isang grupo, siguro mga around 1,000 pa sila, no? From Marikina and from Pasig, no? And willing silang mag-consolidate, no? Siguro po, bibigyan namin sila ng pagkakataon mula ngayon at saka bukas, no? So pwede pa, Secretary, pasok pa naman sa deadline, pero beyond that, hindi na pwede mag-consolidate, maliwanag na yon. Yes, Senator. Ayun. Alam mo, ito nung ginagawa naman ni Secretary, dahil matagal na ito, paliban-liban na ito, although inaabangan yung Supreme Court decision, at maging ang Pangulo ay nagbigay na rin ng deadline. So, siguro, nakatali na rin yung kamay niyo, Secretary, at wala na kayong magagawa kung hindi ipatupad ito. Totoo yan, Senator. In fact, ang magrereklamo naman kung hindi natin
So, yung mga nag-consolidate, no? Yung mga nag-comply. No? In fact, noong traffic summit, nagsalita yung grupo na hinihiling nila sa presidente na huwag nang i-extend yung deadline. No? Dahil marami na sila na sumusuporta sa programa. Yes, mga kaibigan din natin yan. Pero makita ko lang, marinig din ng ating mga kababayan ngayon na nasumusubaybay. Sa kabuuan po, bukod po sa Mega Manila, kasama po dito ang Calabarzon, kasama po ang Region 3. Ito po bang Region 7, itong Cebu area? Ito po bang Region 10, itong Cagayan de Oro area? Ano sa timbang po natin, alin dito yung mas may reklamo pagdating ng May 1? Ay, halos wala na pong reklamo dyan sa Cagayan de Oro, no? In fact, kausap ko yung mga leaders. Nagkaroon sila ng meeting nung Saturday, no? And tumawag sila sa akin at sinasabi nila na sinusuportahan nila yung programa, no? So Cagayan de Oro po, in fact, siguro mga 2 months ago, pumunta ako dyan, kinausap ko yung mga leaders, no? And meron silang mga hinaing na sabi ko, resolve natin yan, address natin, and na-address naman po namin, no? Sa Cebu rin, Senator, maganda na rin po yung ating rate of consolidation, no? So, dito lang sa Metro Manila ang medyo may mga lumalaban doon sa implementasyon. Opo. Opo. Ayun. So, palagay ko magkakaunawaan na yan. May deadline na eh. Alam mo, Secretary, believe din tayo sa pananaw nyo at paninindigan dyan. At alam ko, marami kayong kinakaharap na ibang problema. Ma-segue muna ako ng kaunti dito sa NAIA. Halos linggo-linggo nasalta ko ng NAIA yung mga air conditioning system. Wala na ho tayong problema ngayon, Secretary? Ay, meron pong yan sa air conditioning system ng Terminal 3, Senator, no? Kaya naman yung engineering department ng NAIA ay 24/7 binabantayan nila yung electrical system natin, no? Kasi po napakaluma na talaga nung sistema na to, nung ating air conditioning system. Kaya isa yan sa mga unang i-resolve nung winning bidder po, ang San Miguel Group. No? In fact, meron kaming continuous meeting sa kanila, no? Para sa transition, and isa yan sa pinagtutuunan na nila ng pansin, no? In fact, meron na silang tinitingnan ng bidder para mag-provide ng electrical and air conditioning system, no? Kaya ko po nabanggit yan, Secretary. Opo. Kaya ko po nabanggit kasi itong Pag-asa natin, nilagay na rin, dati kasi nilalagyan lang ng heat index, mga pangalan ng